May mga proyektong walang kwenta. Ang iba ay lubang delikado. Pagkatapos, may pagtatangkang makarating sa Mars. Isang pakikipagsapalaran na maaring ikamatay mo gaya ng pagdurog, mabulunan o ma-expose sa radiation depende sa pagkakasunod-sunod. Gayunpaman, nitong mga nakaraang taon, ang pulang planeta ay tila naging pantasya. Pinalakas ito ng kuryosidad ng publiko, mga masiglang kumperensya ng NASA at matataas na ambisyon ni Elon Musk. Sa puntong mapapaniwala kang sa malapit na hinaharap, ang tao ay magtatayo at titira sa pressurized na istasyon na may tanawin ng disyertong Martian. Kung susuriin mong mabuti ang tunay na ibig sabihin ng misyon ng tao sa Mars, mapapansin mong hindi lang ito isang napakahirap na proyekto, kundi sa maraming aspeto, isang ideyang napakabobo na may napakaraming pagkakataon para ang pulang pangarap ay maging isang bangungot. Kahit hindi imposibleng marating ang Mars, napapalibutan ito ng mga hadlang na parang sinadyang gawing mahirap para sa iyo. At nagtatago ng samut-saring paraan ng pagkamatay na kakaiba at masaklap. Para maging malinaw at hindi puro marketing optimismo, suriin natin ang mga hamon ng pagpapadala at pagbabalik ng tao doon ng buhay. Susubukan nating ilagay ang sarili natin sa sapatos ng mga astronaut na matapang at maaring medyo padalos-dalos para isakatuparan ang unang misyon ng tao sa Mars, ayon sa pagkakaisip natin dito ngayon. Nasa dekada 40 ng 2000 na tayo. Malusog ka pa rin at kagagaling mo lang mula daigdig sakay ng rocket papuntang iyong sasakyang pangkalawakan patungong Mars. Mas kahawig itong maliit na estasyon sa kalawakan na gawa sa mga bahagi kaysa rocket. Binuo ito habang nasa orbit. Bawat module sa mga nakaraang taon. Ang masasabi ko lang, maliit lang ang espasyong para sa'yo. Nasa isang uri ng projectile na may mga upuan kung saan ang malaking storage sa paligid mo ay maliit na bahagi lang ng lahat ng kakailanganin mo para mabuhay sa halos 1,000 araw ng misyon. Kung dadalin mo lahat ng gamit sa isang biyahe, para mo na ring tinangkang ilipat ang gusali gamit ang tirador. Kaya, karamihan ng kargamento ay naipadala na sa mas mahaba at mas matipid na orbital trajectory kaysa sa rutang gagamitin mo. At naroon na ito sa orbit, paikot sa Mars o nakalapag na sa ibabaw nito. At heto na, dumating na ang oras ng inyong pag-alis. Simula sa pag-apoy ng mga booster, alam ninyong wala nang balikan hanggang sa halos 2 taon at kalahati. Pumirma kayo para sa 7 guwang paglalakbay sa kalawakan, papunta at pabalik. Sa panahong ito, 1.5 taon kayong mananatili sa Mars. Mula doon, gagamitin ng misyon ang lahat ng talino para subukang mabuhay mula pag-alis hanggang pagdating. Alam na natin ang mga rutang orbital at nagamit na ito ng mga robot dati. Masama, hindi ka makina. Dapat hayaan ka ng batas ng kalikasan na makadaan, pero may mabigat itong kapalit na pagsubok. Dahil ang kalawakan sa pagitan ng planeta ay hindi para sa mga mamal. Ang pagpunta sa Mars ay hindi simpleng pagtawid sa kalawakan. Ito'y ang pagpayag na mabuhay sa kapaligirang palihim na nagpapaalala na produkto ka ng daigdig. Kapag lumayo ka sa pinagmulan mo, may mga bahagi ng sarili mong naiiwan doon. Bagamat kahanga-hanga sa papel ang gumalaw ng walang grabidad, sa realidad, hindi ganon kasabik ang katawan mo. Sa katawan mo, para mabagal at sistematikong demolisyon ang pakikipagsapalaran na ito na may posibilidad ng pagkataranta. Dahil ang katawan ng tao, kapag inilagay mo na sa kalawakan, nagpapakita ng nakakagulat na kakayahan na maging kakaiba at gumawa ng mga desisyong hindi maganda ang kalalabasan. Sa lupa, ang likido sa katawan ay dumadaloy pababa patungo sa binti at tiyan. Sa kawalan ng grabidad, tumataas ang likido sa dibdib at ulo kaya na mamaga ka, habang nababawasan ang dugo sa binti na nagiging payat at lumiit. Dahil sa pagbabagong ito, iniisip ng iyong katawan na sobrang dugo kaya mas maraming ihi ang ginagawa para alisin ito. Maaring mabawasan ng hanggang 20% ang dugo mo sa unang mga araw ng paglalakbay. Kasabay nito, ang kawalan ng mekanikal na puwersa sa buto ay nagpapadala ng maling senyales sa utak, kaya napag-aakalang hindi na mahalaga ang kalansay. Makakaranas ka ng pinabilis na osteoporosis at mawawala ng 1 hanggang 1.5% ng bone density kada buwan. Habang di nagagamit ang mga kalamnan mo, unti-unti itong lumiit o natutunaw.
Para maiwasan na maging malambot at parang walang buto ang katawan mo, kaya kailangan mo magtagal sa pressurized na silindro, parang nasa pagitan ng dalawang mundo habang tumatakbo sa treadmill na may sinturon. Para labanan ang lohikang biolohikal na unti-unting nagtutulak sa'yo, maging sopistikadong mollusk. Ang mga maliliit na abalang ito ay parang pampagana lang dahil pagkalipas ng ilang buwan, ang paglipat ng likido sa ulo mo ay maaring baguhin ang hugis ng iyong mga mata at makaapekto sa malinaw na paningin sa malapitan. At kung hindi pa yan sapat, nahaharap pa rin ang katawan mo sa isa pang problema, hindi man kasing dramatiko pero mas tuso at mapanlin lang. Dahil puno ng mga high-energy particle ang interplanetaryong espasyo, hindi mo namamalayang tumatagos ito sa iyong katawan. Sa malamig at delikadong kapaligirang ito, may mga atomikong nukleo na pinapabilis halos kasing bilis ng liwanag dahil sa pagsabog ng bituin. Sa daigdig, ang makapal na atmosfera at magnetic field ay nagsisilbing panangga na sumisipsip ng malaking bahagi ng cosmic radiation. Sa inyong sasakyang pangkalawakan, wala kayong panangga kaya binabagsakan kayo ng di nakikitang ulan ng mga subatomikong projectile. Ang natatanggap na dosis ay hindi agad kapansin-pansin, pero ang tuloy-tuloy na pagbuhos ng atomikong bala ay patuloy kayong tinatagos na para bang mantikiya lang. Sa kanilang pagdaan, ang mga maliliit na partikulang ito ay maaaring makabasad ng ilan sa inyong mga molekula ng DNA, makasira ng inyong mga selula at magsimula ng sunod-sunod na mga reaksyong chemical na, sa paglipas ng panahon, ay lubos na nagpapataas ng panganib na magkaroon ng cancer. Para dagdagan pa ng kaunting asim ang lahat ng ito, ang palagiang abala ng galactic cosmic rays ay sinasabayan pa ng panandaliang epekto ng mga solar flare. Magandang balita! Karamihan sa mga particle mula sa pagsabog ng araw ay kaya pang salagin ng mga panangga. Kung may solar flare na tumama sa inyong sasakyan, maaari kayong magtago ng ilang araw sa mga lugar na may makapal na panangga para iwasan ang radiation. Ang masama, maliit lang ang mga bahaging may dagdag na panangga. Kung tamaan ng malakas na solar flare ang inyong sasakyang pangkalawakan, kailangan ninyong manatili ng ilang araw sa maliit na espasyo na ilang metro kubiko lang para hindi maluto. Kung isasantabi natin na ang katawan ay pinahina ng grabidad, stress, problema sa tulog, siksikan at pag-iisa, hindi talaga ito nasa pinakamagandang kondisyon. Upang kayanin ang tahimik na pambobomba, panatilihin mo ang lakas ng loob mo. Dahil tinatayang sa kabuuan, sa buong tagal ng misyon, ang dagdag na panganib na magkaroon ng nakamamatay na kanser ay dapat tumaas lamang ng ilang porsyento. Kahit anong gawin, kahit magkasakit ka, hindi rin siya kung tatagal ka para maranasan ito. Mas nakakabahala, ipinakita ng mga pag-aaral sa hayop na na-expose sa radyasyong tulad ng galactic cosmic rays nang karoon sila ng paghina sa kakayahang mag-isip at pagbaba ng aktibidad sa mga bahagi ng otak na may kinalaman sa memorya at paggawa ng desisyon. Kaya maaring may kulang na tayo sa pag-iisip pagkalipas ng 7 buwang biyahe at saka pa lang lalabas sa bintana ng spaceship ang Mars, ang kahanga-hangang planeta. Mag-orbit kayo at pagmamasdan ng inyong posibleng libingan. Hanggang ngayon, nalampasan nyo pa lang ang mga di-delikadong bahagi ng proyekto. At kung haharapin natin ang katotohanan, mas hindi pa nga taaya-aya ang Mars kaysa sa kalawakan. Dahil bahagyang nabawasan ang IQ at humina ang paningin, kailangan nyong ayusin ang mga parameter ng pagpasok sa atmosfera para makalapag sa planetang ito nang hindi bumagsak. Ang problema, ang Mars ay may atmosfera na may dobleng abala. Masyadong manipis para mapabagal ng epektibo ang isang kapsula pero sapat na kapal para magdulot ng posibleng mapaminsalang pag-init sa inyong panangga. Ang masarap na kombinasyong ito ng mga pagsubok ay nagbibigay sa karapatang magkamali ng kapal ng huling buntong hininga na naging dahilan kung bakit maraming misyon ang nabigo. Para makalapag sa Mars, kailangan dumating ang inyong sasakyan sa tamang anggulo para hindi sumabog sa ere o tumalbog sa atmosfera. Parang sinusubukan mong kumasok ng maayos sa isang bahay na napakaliit ng pinto, nagliliyab ang pasilyo, madulas ang sahig at halatang hindi ka talaga pinapapasok ng may-ari. Dahil dito, maraming robot missions ang nabigo at naiwan ang kanilang mga kopya doon. Sa mahigit 50 ekspedisyon na ipinadala papuntang Mars, 20 lang ang nading matagumpay.
Karamihan sa iba pa ay bumagsak doon. Ngayon, kaya na nating maglapag ng 1 toneladang rover sa Mars gamit ang parachute, airbag at retro rocket. Wala pang ehensiyang pangkalawakan ang nakagawa ng lander na kaya maglapag ng module na ilang dosenang tonelada ang bigat na may sakay na mga mamal na nahihirap ang tiisin ang hindi komportableng biyahe at matinding pagbagal. May ilang solusyon na pinag-iisipan ang mga ininyero, pero wala sa mga ito ang mukhang gawa ng isang taong kalmado. Sa papel, lahat ay mukhang elegante at delikado, parang listahan ng mga bagay na bawal subukan sa isang malayong planeta. Ipagpalagay nating may ganitong teknolohiya. Kapag kumpiyansa kang sinimulan ang pagpasok sa atmosfera, mabilis na maabot ng iyong module ang napakabilis na bilis na mga 20,000 kilometro bawat oras. Ang iyong panangga dahil sa alitan sa hangin ay mabilis umiinit at umaabot sa 1,000 degree. Kung ang bahaging ito ng inhenyeriya na hinihilingang gawin ang katumbas sa kalawakan ng pagpasok muna sa sunog na nakasuot ng madaling magliyab na kasuotan at lumabas pa ring magalang na parang isang patrol ay magdedeporma at bibigay, magiging libingan mo ang Mars. Ipagpalagay natin na matapos ang sunod-sunod na mataas na manyobra at perpektong choreography, nailapag mo ang malagang infrastruktura na parang meteorite sa tamang lugar. Dahil para magtagumpay ang misyon, hindi sapat na makarating ka lang ng buhay. Kailangan mo ring maging sobrang eksakto at lumapag malapit sa mga module na nauna nang ipinadala at naglalaman ng lahat ng kailangang kagamitan para mabuhay doon at maitayo ang iyong base. Para magtagumpay sa pagpasok mo, isang pagkakataon lang meron ka. Kung mapadpad ka sa daan-daang kilometro o kahit sa kabilang panig ng mundo, siguradong wala ka ng pag-asa. Pero kahit doon, sabihin na nating naging maayos ang lahat. Binabati ko kayo, kayo na ang opisyal na unang mga tao sa ibang planeta. Baka iniisip ninyo na ngayong nariyan na kayo, tapos na ang karamihan ng abala. Sa totoo, panibagong impyerno na naman ang magsisimula. Bago ka magsimula sa mga eksperimento para alamin kung minsan bang nagkaroon ng buhay dito, kailangan mong tuloy-tuloy na magsikap para mapanatili ang sarili mong buhay. Dahil dito rin, kung haharapin natin ang katotohanan, pagkarating mo pa lang, ipinapakita na agad ng Mars ang bangis nito. Noong una, nahihirapan kang tumayo nang hindi nahihilo. Dahil habang nasa kawalan ng grabidad ka, nang hina ang iyong mga kalamnan at ang katawan mo na hindi na sanay lumaban sa grabidad sa kalawakan ay bahagyang nanghina. Kaya naman, parang kuhol na may sakit sa puso, kailangan mong matutong maglakad muli. Dahil ang utak mo na nasanay sa isang kapaligiran kung saan hindi na mahalaga ang sahig at kisame, kailangan na ngayong mag-adjust sa isang mundo na ang lakas ng grabidad ay katumbas lang ng 38% ng sa daigdig. Kung magiging maayos ang lahat, dapat ay mabilis na makabawi ang iyong maliliit na kalamnan at ang lumiit mong puso para makapagsimula ka na sa pagbuo ng mga module ng base. Gamitin natin ang oras habang abala ka para sumilip muna sa sitwasyon. Sa labas, ang mga tanawin ng pulang planeta ay talagang napakaganda. Minsan, ang pinong alikabok sa atmosfera ang nagdudulot ng mapulang kahil na kulay sa langit. Huwag ninyong isipin na ito ay parang isang mas mapanganib na disyerto. Nasa harap rin ng isang lugar na, sa totoo lang, ayaw talaga sa mga buhay na nilalang. Dito pa lang, hindi talaga umuulan kahit kailan. Ang buong planeta ay may klimang disyertong kontinental. At lahat ng tubig na makikita mo sa ibabaw ay nasa anya ng yelo. Napakalamig din ton. Ang karaniwang temperatura sa ibabaw ay -63 degree at maaaring bumaba pa hanggang -100 at 40 kapag gabi. At higit sa lahat, ang atmosfera bukod sa binubuo ng 75% na carbon dioxide at halos 0.13% lang ng oxygen ay napakanipis. Kahit may makapal kang jacket at oxygen mask, mamamatay ka pa rin sa loob ng ilang minuto. Dahil ang atmospheric pressure sa Mars na 160,000 beses na mas mababa kaysa sa Earth ay may matinding epekto sa sinumang maglalakas loob lumabas ng walang suit. Kapag na-expose ka sa ganitong kababang pressure, lahat ng likido sa katawan mo tulad ng laway, luha o mucus sa baga ay halos agad na mag-uumpisang kumulo. Kung ayaw mong makita ang parte ng katawan mong namamatay sa matinding hirap,
kaya kailangan mong manatili ng buo sa pulang planeta. Nakakulong sa mga pressurized suit o hermetikong tirahan na sapat lang ang espasyo para mapanatili ang katahimikan at kaayusan. At parang hindi pa sapat yon, wala pang magnetic field ang pulang planeta. At ang manipis na kapal ng atmosfera nito ay kayang pigilan lamang ang napakalit na bahagi ng cosmic rays at mga high energy na solar particles, kaya patuloy kang nai-irradiate habang nasa ibabaw ka. At ang mapanirang ionizing rays ay hindi lang mula sa kalawakan dahil ang pagkawala ng magnetosphere ng pulang planeta 4 na bilyong taon nang nakalipas ay nagdulot din ng pagiging radioactive ng lupa. Dito sa ibabaw, ang antas ng radyasyon ay karaniwang katumbas ng mga naitala ilang kilometro mula sa planta ng Chernobyl sa mga buwan matapos ang pagsabog nito. Para sa iyo, ang hindi ka nais-nais ay parang nagpa-x-ray ka ng tiyan bawat 12 araw habang namumuhay sa ibabaw ng Mars. O kung gusto mo, parang 1 taon kang nalantad sa radyasyon na 10 beses sa pinapayagang maximum ng isang nuclear worker. Kung may ambisyon kang manirahan doon ng matagal, makabubuting ilagay ang iyong mga module sa mga kuweba o ibaon ang mga ito, ilagay sa ilalim ng ilang metrong bato. Sa kaso mo, magiging medyo maikli lang ang pananatili mo doon. At sa totoo lang, dahil ang mga antas ng naipong radyasyon dito ay 3 beses na mas mababa kaysa sa naranasan mo na habang naglalakbay sa kalawakan, bakit mo pa ito kailangang alalahanin? Kung isasantabi natin ang mga abala ng radyasyon, isa sa mga pinakamatinding kalaban mo dito ay ito, ang alikabok ng Mars, ang regolith. Ang pagiging laganap ng alikabok na ito na mayaman sa oksido ng bakal na siyang nagbibigay ng kilalang pulang kulay ng Mars ay tiyak na makakainis agad sa iyo. Dahil ang mapanghimasok na pulbos na ito ay isang maliit na peste na kayang makapasok sa kahit pinakamaliit na butas o kahinaan sa mga dugtungan ng iyong mga kagamitan. At higit sa lahat, ang alikabok na dala ng hangin na pumapasok kahit saan ay binubuo ng napakaliit at matutulis na butil na parang maliliit na talim na ang pamunahing gawain ay magasgasan ang kahit anong bagay na gumagana. Dahil sobrang pino ang mga partikula, nagkakaroon sila ng kargang elektrisidad sa tuyong hangin ng Mars, kaya madali silang dumikit sa kahit anong material. Madalas mong mapapansin ang tanawin sa likod ng maruruming salamin at ang pagwawalis ay isa sa mga pangunahing gawain mo. Ang pagbabalik sa kabina matapos kahit sandaling paglabas ay matinding laban sa dumi mula sa ibang planeta. Dahil walang may gustong makakita o makahinga ng alikabok, lalo na kung ito ay radioactive. Sa madaling salita, hindi ka matutuwa sa regolith. Lalo na't ang alikabok na ito ay maaring tangayin ng napakalalaking bagyo na sa Mars ay umaabot sa matitinding sukat na kayang takpan ang buong mga rehiyon at minsan pa nga ay ang buong planeta. Dahil karaniwang nangyayari ito tuwing 3 taon, posibleng maranasan mo rin ito habang nandoon ka. Sa ganong sitwasyon, mas mabuting huwag kang lumabas ng ilang linggo. Dahil sa labas, ang mga mikroskopikong alikabok na matutulis na dinadala ng hangin na umaabot sa 100 kilometro kada oras ay nagsasagawa ng malawakang pagliha sa himpapawid. Sa ilalim ng ulap na parang belo, kahit tanghali parang gabi na. At sa tingin ko, masasabi nating medyo nakakainis ito. Para sa uring nakasequence ng sariling genome na pag-aralan ng enerhiya ng atomo at nakatawid sa kalawakan. Sa huli, nauwi lang sa pagkakakulong sa bahay dahil lang sa presensya ng pulang pulbos na pumapasok sa mga singit-singit. Para lang mas mapasaya pa ang sitwasyon mo, bantayan mong mabuti na hindi masira ng alikabok ang mga kagamitan mo. Kailangan mo ring makipaglaban sa bawat sandali para mapanatili ang kahit isang molekula ng hangin at tubig na dito ay mas mahalaga pa kaysa sa ginto. Sa Mars, di ka madaling makalabas para magpahangin. Walang hangin na malalanghap. Ang atmosfera ng Mars ay halos puro carbon dioxide. Masamang panimula ito para sa kahit sinong hindi halaman o bakterya na sanay sa fermentation. Para makahinga ang kolonya, kailangan ninyong gumawa ng sariling oxygen. Para magawa iyon, dapat niyong paganahin ang mini pabrika araw-gabi.
At ang pangunahing gawain nito ay sumipsip ng atmosfera ng Mars at gumawa ng oxygen mula sa CO2. Pagkatapos, may tubig na magiging obsesyon ninyong hanapin sa Mars. Kailangan ng katawan nyo ng tubig para manatiling hydrated, pati na rin sa kalinisan, pagluluto, pagtatanim, at para makaalis ulit. Gamit ang electrolysis, pwede kayong gumawa ng gasolina para mapatakbo ang rocket pabalik sa daigdig. Sa madaling salita, sa Mars, ang isang simpleng baso ng tubig ay maaaring maging isang hininga ng hangin, isang salad, isang mabilisang paliligo, isang tangke ng rocket at maraming pagpupulong ng mga inhinyero. Isang onsa lang, nakakain na buong base. Sapat na ba ito para sa isang paliligo? Kaya bawat patak na dinala mo sa iyong mga imbakan ay kailangang i-recycle. At kailangan mong uminom ng tubig na nakuha mula sa halumigmig ng hangin, pawis, ihi at kahit mula sa dumi. Madalas hindi nababanggit ng mga brochure ng turismo sa Mars ang ilang detalye sa maliliit na letra. Dito, ang kape kahapon ay siya ring kape bukas at bawat mabilisang paliligo ay dumaan na rin sa pantog ng iba. Magalang itong tinatawag na integrated biogeneration. Sa hindi gaanong magalang na pananalita, sinasabi na sa Mars, ang hangganan sa pagitan ng iyong compost at ng hapunan mo bukas ay nagiging napakanipis sa philosophical na pananaw. Sa madaling salita, sa pulang planeta, ang circular economy ay palaging pangunahing kondisyon para sa kaligtasan. Mas mabuting iwan mo na lang doon ang kaunting pride kaysa ang buhay mo. Magandang balita, kahit sisihin ka ng otak mo sa ganitong pakikisalamuha sa tubig, ang recycled na molekula ng tubig ay chemical na kapareho lang ng mula sa normal na pinagmulan. Ang masamang balita, napakahirap talagang gumawa ng isang tunay na saradong siklo. Maging ang pinaka-advanced na sistema ay hindi ganap na epektibo. Halimbawa, ang mga kagamitang ginagamit sa International Space Station na nare-recycle ang tubig ng mas seryoso pa kaysa sa isang kamelyo ay nahihirap ang lumampas sa 70% na bisa. Para mabawi ang mga nawawalang ito, maaari mong subukang gamitin ang tubig sa ilalim ng ibabaw ng Mars. Sa kasamaang palad, ang tubig na iyon ay nakabaon sa mga bato at nasa anyong yelo. Sa totoo lang, sa misyon na ito, maliit ang tsansa na mapunta ka sa tabi ng deposito. Ibig sabihin, magiging tirano ka sa pagre-recycle. Kahit hindi ka malusog, kailangan mo pa rin kumain para mabuhay. Ang pagtatanim ng pagkain sa Mars ay isa sa mga ideya na kapag tiningnan mula sa sofa dito sa Earth, parang isang magandang malinaw na greenhouse kung saan ang mga nakanghiting kolonista ay naglalaro kasama ang ilang mga litsugas. Hindi talaga nabibigyan ng hustisya na ang pagpapalago ng kahit isang dahon ng arugula sa Mars ay kasing hirap ng pagpapadala ng rocket sa kalawakan. It is alive. Una sa lahat, at bago pa man maisip ang magtanim ng kahit isang buto, kailangan nating tandaan na ang Mars ay hindi isang hardin. Isa itong disyertong freezer na mababa ang presyon, binabahan ng radyasyon, natatakpan ng lasong alikabok at ang lupa ay mas mukhang insultong mineral kaysa pantanim na lupa. Mula doon, nag-iba ang kahulugan ng kalabasa. Hindi na lang ito gulay, kundi naging isang provokasyon. Parang magpalago ng kahit ano sa lupa ng Mars na di pa malinis sa kontaminasyon ay tulad ng mag-alaga ng trout sa isang minefield. Siguradong matutuwa kayo malaman na maraming eksperimento na ang ginawa para subukang magpalago ng halaman sa mga lupang kahawig ng sa Mars. At kadalasan, hindi naman namatay ang mga ito. Baka hindi kayo matuwa malaman na nalagas at naging nakakalason ang kanilang mga dahon. Dahil sa lupa ng Mars, maraming perchlorate salts, mga molekulang nagdudulot ng kanser na lalo pang delikado kung ikaw ay buhay. Kahit na ma-decontaminate na gamit ang mga bakterya na dadalhin mo, ang lupa sa Mars ay halos kasing layo pa rin sa pagiging matabang lupa gaya ng isang sako ng dinurog na ladrilyo. Para mapataba ito, kailangan mong muling likhain dun ang isang maliit na bersyon ng lumang kasunduan sa mundo sa pagitan ng liwanag, tubig, mineral at mga mikrobyo. Sa ating planeta, ang kasaganahan ng lupa ay nakasalalay sa napakaraming interaksyon na kinabibilangan ng mga sustansya. Pero pati na rin ang mga komunidad ng libu-libong mikroskopikong organismo na sama-sama ay tumutulong para ang isang buto ay maging isang bagay na maaari nating kainin. Para makakain ng salad, kailangan nating gayahin ang bahagi ng ekosistema ng planeta. Hindi basta tinawag na lupa ang mundo natin.
Kung magsisimula ka ng pagsasaka, dapat mong dalhin hindi lang mga halaman, kundi pati ang kaguluhang biological na kailangan ng buhay. Kasabay ng pagpigil na ang kaguluhang ito ay maging isang sakuna. Noong dekada 90 sa Arizona, isinagawa ang eksperimento na tinawag na Biosphere 2. Dito, ginaya sa loob ng malalaking selyadong greenhouse na may iba't ibang artificial na bayong ang isang saradong ekosistema na kayang suportahan ang 8 tao sa loob ng 2 taon nang walang tulong mula sa labas. Ngunit agad nagkaproblema ang eksperimento. May mga di inaasahang biological imbalance na lumitaw. Ang antas ng oxygen sa mga greenhouse ay nagsimulang bumaba ng husto. At pagkatapos ng 16 na buwan ng eksperimento, bumaba ito sa mga konsentrasyon na katumbas ng hangin na nilalanghap sa mahigit 4,000 metro ang taas. Nagsimulang makaranas ng pagkapagod at hirap sa paghinga ang mga kalahok, kaya naglagay ng oxygen sa mga biome upang hindi mamatay ang lahat. Nangyari ito dahil may bakterya sa lupa na gumamit ng mas maraming oxygen sa pagbulok ng organikong material. Sa madaling salita, ang pagiging magsasaka sa Mars ay hindi lang paggamit ng pala, kundi kailangan ding lutasin ang mga komplikadong problema sa analytical chemistry. Sa isang greenhouse na parang pinaghalong malinis na laboratorio at klinika para sa mga gulay na kinakabahan, puno ng mga sensor at laging binabantayan, medyo naiba ang atmosfera ng gulayan. Kahit sa pinakamagandang sitwasyon, kulang pa rin ang ani ng inyong tanim para mapakain ang maliit ninyong kolonya. Dahil ang dami na kailangan para maging sapat sa pagkain ay sadyang hindi maaabot. Hindi naman kayo magtatagal ng lampas 1 taon at kalahati, kaya sigurado akong may dala na kayong freeze-dried na pagkain. Ang inyong mga pananim ay naroon lang talaga upang ipakita na posible ang magtanim ng kaunting lupa sa ibang lugar at para bigyan kayo ng kaunting saya sa puso. Sa ibang planeta, ang dahon ng letsugas ay parang may halagang moral na gaya ng violin sa loob ng bunker at nakakatulong itong hindi magmuhang walang saysay ang paligid. Kung magkaroon ng mas mahahabang misyon kaysa sa inyo, malamang mabubuo na ang sariling kakayahan sa pagkain. Sa paligid ng galeta ng spirulina, mga proteinang pate mula sa bakterya at algae na may benepisyong nakakabusog. Mabilis silang dumami sa mga bioreactor, kaunti lang ang espasyong kailangan at mahusay sa kontroladong kapaligiran. Pero ang pundasyon ng inyong kaligtasan ay walang duda ang enerhiya. Sa Mars, ang kakayahang baguhin ang kapaligiran ang pumipigil bumalik sa wala. Kung wala ito, mabilis kayong mauubusan ng hangin at tubig at babagsak agad sa minus 100 degrees ang temperatura ng tirahan kung walang pagpainit. Problema, hindi naman talaga handa ang Mars para sa enerhiya. Kaunti lang ang solusyon para mapagkunan ng enerhiya sa base. Manipis ang hangin sa Mars kaya hindi pwede ang windmill at kulang din kung solar panel lang ang aasahan. Kailangan ng malaking espasyo para matugunan lahat ng inyong pangangailangan. Mas malayo ang Mars sa araw kaysa daigdig. Sa totoo lang, ang mga bagyong alikabok na kayang takpan ng buong planeta ay dahilan para hindi lang dito umasa. Sa ngayon, isang solusyon lang ang kapani-paniwala sa papel. Ito ay ang magdala kayo ng isang maliit na nuclear reactor. Isang compact, kontroladong pinakukunan ng enerhiya na hindi naapektuhan ng panahon at kayang mag-supply ng kuryente sa buong base. Nakakalungkot, umaabot sa daan-daang tonelada ang bigat ng makina. At higit sa lahat, wala pang nakakaalam kung paano ito gawin, lalo na paano ito mapalapag sa ibang planeta. At dito, nagiging talagang kapana-panabik ang pakikipagsapalaran sa Mars dahil sa bawat hakbang na nabanggit natin, laging may posibilidad na may magkamali. Sa bawat pagkakataon, imposible magkaroon ng operasyon ng pagsagip. Kaya sa buong panahon ng iyong misyon, kailangan mong maglaan ng malaking bahagi ng iyong oras sa mahigpit na pagbabantay para siguraduhing maayos ang lahat. At minsan, kailangan ding magkumpuni. Kahit na mas maaasahan ang iyong kagamitan kaysa halos lahat ng nagawa ng sangkatauhan, darating ba rin ang panahon na ang realidad ay lilihis sa plano at magsisimula ng magkaaberya. Madalas nating isipin na ang buhay ng astronaut ay parang piloto na naglalakbay sa mga bituin. Pero ang buhay mo rito
ay mas malamang na maging parang isang maaasahang distornilyador, laging handang umaksyon sa kahit anong aberya para ayusin ang mga filter ng oxygen, mga gusali at lahat ng tubo. Mga gawaing bihirang ifidiyo sa slow motion na may heroikong musika. Dahil dito, ang pagkasira ng sistema ay kasing seryoso ng pagkasira ng bahagi ng katawan, kaya may backup ang lahat ng mahahalagang infrastruktura ninyo. Mayroon kayong unang generator, ang palugit ninyo kung may pumalya, ang pangalawa at ang reserba. Kung tumigil din ito, ganun din ang mangyayari sa buhay ninyo. Para kayo mismo ang humarap sa bundok ng mga technical na problemang naghihintay sa inyo sa biyahe at sa ibabaw ng Mars, siguraduhin may sapat kayong ekstrang pyesa. Kaya kung nakalimutan mo ang ekstrang pyesa, kahit simpleng tornilyo lang at di mo ito magawa, wala kang magagawa kundi umiyak habang kumukulo ang iyong luha. Dahil ang pinakamalapit na bukas na tindahan ay 55 milyong kilometro ang layo. Pagsapit ng gabi matapos ang panibagong araw na nagtagumpay kang hindi maging unang tao na namatay sa ibang planeta, kapag mag-isa ka na sa iyong maliit na espasyo na parang banyo at walang bintanang mabubuksan, doon mo lang mararamdaman ang saya na ikaw ang napili sa misyong ito. Hindi lang sa galing mong magmaneho at mag-ayos ng bomba, kundi pati sa tiyaga mong tiisin ng ilang taon ang nakakainis na paraan ng pagkain ng mga kasamahan mo habang numunguyan ng pinatuyong pagkain. Ang mga astronaut na mapipili para pumunta sa Mars ay mga taong sobrang matiisin, matatag, madaling pakisamahan at kayang hindi mabaliw sa hirap kapag may radioactive na buhangin na naiipit sa pagitan ng mga daliri nila sa paa. Sana hindi kayo magtampo pero iiwan ko na kayo dito. Dahil sinadya kong hindi banggitin na, sa ngayon, wala pa tayong teknolohiya na kayang ibalik kayo sa daigdig mula sa Mars. Kung sinabi ko yon, di kayo pupunta. Sa ngayon, hindi imposible maabot ang pulang planeta, pero marami lang itong problema na kaya nating lutasin sa papel. Pero ang imahinasyon ang pinakamura at pinakaligtas na bahagi ng proyekto. Pag tinignan nating mabuti ang realidad, nagiging parang technical audit na may kasamang pampakalma ito. Kahit ang pinaka-di-ambisyosong senaryo na nagtayo lang ng high-tech na kampo sa pinakamaikling panahon bago umalis, ay malaking gawain pa rin. Kung tutuusin, ang nagagawa lang ng NASA ay gumawa ng rocket na pangbuhat ng mabibigat na karga para magdala ng piyesa sa orbit at gumuo ng sasakyang pangkalawakan na papunta roon na kasalukuyang dinedevelop at kapsula para sa pagbabalik sa atmosfera ng daigdig. Sa pagitan ng dalawa, halos lahat ng iba pa ay kulang pa. Kailangan gawin pa ang propulsion module, kapsula o tirahan, sasakyang pang-landing, mga survival module para sa 2 taon, maliit na nuclear power plant, pressurized na sasakyan, at iba pang robot na tutulong pagdating doon. Lahat ng yan, kailangan pang gawin. Gayunpaman, kahit mukhang mas mainam manatili sa daigdig ayon sa listahang ito, may mga tao pa ring gustong subukan ang ganitong paglalakbay dahil sa lakas ng simbolo nito. Huwag tayo magpalinlang kung ang pakay sa Mars ay maghanap ng buhay, mas mura at ligtas magpadala ng robot kaysa tao. Hindi tulad nating mga mamal, may malaking bentahe ang mga makina dahil kaya nilang mabuhay ng walang bibig at privacy. Dagdag pa, hindi sila apektado ng existential crisis. Kung handa tayong may maiwang bahagi ng sarili natin para makarating doon ng personal kaysa magpadala ng robot. Ito ay dahil sa kakaibang ugali natin na ituring ang pinakamalalaking hamon ng pagtawid sa mga bagong hangganan bilang mga paanyaya. Kahit na sa prinsipyo, maaaring magawa ng mga misyon ng robot sa inaharap ang mga gawain na kasing komplikado ng ginagawa ng mga tao. Ang paglapag sa ibang planeta ay layunin na para sa iba ay sapat ng dahilan para bigyang katwiran ng proyekto. Gusto natin ang matitinding hamon, katulad ng matataas na bundok, simbolo ang Mars ng pagnanais nating lampasan ng hangganan at uhaw sa paggalugad. Para sa akin, ang argumento ay katanggap-tanggap at kapuri-puri. Hindi tulad ng sinasabi ng pinakamayamang payaso sa mundo na Mars daw ang planetang B.
Para kanino naman ito? Layunin ng pakikipagsapalaran na magtatag ng kolonya para mabawasan ang panganib ng pagkalipol ng sangkatauhan sakaling may mangyaring problema sa daigdig. Isang argumento na kasing tanga ng delikado. Kung ang layunin ay gawing tirahan ang isang mundo na sa papel ay parang impyerno para subukang gawing daigdig 2.0, baka mas mabuting simulan natin sa hindi pagsira sa orihinal na bersyon. Sa totoo lang, pwede mong baligtarin ang problema kahit sa pinakamadilim na senaryo, gaya ng malawakang pagbagsak ng meteorite o ganap na digmaang nuklear. Mananatili pa rin sa daigdig ang ilang bahagyang matitirhang rehiyon na parang maliliit na paraiso kumpara sa Mars na yon. Kung paginit ng mundo ang usapan, saang pananaw ito tinitingnan? Solusyon ba ang tumakas imbes na harapin ang problemang tayo rin ang may gawa? Ang tunay na hamon ngayon ay hindi ang kolonisahin ang pulang, nag-iilong planeta, kundi ang matutong pangalagaan at hindi sirain ang sariling mundo. Sa usaping paglalakbay sa kalawakan, madalas sabihin na ang daigdig ay duyan ng sangkatauhan at walang nais manatili roon habang buhay. Bago natin iwan ang duyan, dapat muna tayong matutong maging ganap na adulto. Sabihin nyo sa akin sa komento kung ano ang masasabi nyo tungkol sa video na ito na medyo kakaiba. Sinubukan kong gamitin ang artificial intelligence para ipakita sa kakaibang paraan ang mga sitwasyong wala tayong larawan. Gusto kong marinig ang inyong opinyon ukol dito. Kung nais nyo makita ang tunay na larawan ng pulang planeta at malaman ang natuklasan ng mga rover doon, narito ang isang video na nakatuon mismo sa mga rover na yon.